Sa Maynila lang makabili niya. Para ko paindang ka. Oo, paindang. So yun guys, ngayon kinakabit na ni Uto yung naikabit na yung ating mga meter base, no? Tsaka yung ating gutter. Yung ating 4 na metro, ito na yung kanilang magiging pwesto. So guys, kapag kayo nagkakabit ng merong wire gutter, dapat yung nipli nyo isang mahaba at isang maikli, no? Para mangyari, magkaroon siya ng alternate. Tapos ito yung load side natin, single breaker na yung laman sa loob. Tapos yung sa taas, yung ating line side. Pagka nag-splice kayo ng line side natin, dapat meron kayong solderless connector. So ito guys yung halimbawa ng mga solderless connector, no? Meron tayo dito. Pakita ko sa inyo. So sa ngayon, medyo inabot na tayo ng hapon, no? Kasi yung ibang materialis, kailangan pa kasi nating magpa machine shop kanina, no? Nagpa machine shop pa tayo. Ito na yung gagamitin natin. So yun guys, ito yung isa sa importante, no? Pagka maglalagay kayo ng ganitong conduit pipe, tapos sa ibabaw ng NEMA, dito sa ibabaw, yan, dito siya ilalagay sa ibabaw. So kailangan watertight siya, no? Kagaya nito, kahit nasa gilid, so watertight pa rin yung kinabit natin. Ayan, dati kasi bawal kay Meral kung nabutasan sa ibabaw yung NEMA. Pero ngayon pinapayagan na basta lagyan mo lang ng watertight, no? Ito, watertight na conduit. Na fittings, watertight na fittings. Right. Okay. Yan, pindutin mo to. On, apil. So yun guys, ito na yung ating MCB, no? Yung ating NEMA 3R. So ito yung pinaka main natin dito sa ating gutter, no? Papunta doon bago pumasok doon sa ating 4 na metro, no? Tapos sa baba ng metro natin, meron tayong mga circuit breaker para doon sa load side natin. So guys, dito sa ating MCB, mula din sa ating entrada, so yung ating grounding line, dapat yung grounding line natin naka-ground dito sa ating NEMA. Lapit mo. So yan, naka-grounding sa body ng ating NEMA, no? Tapos pumasok dun sa ating line side na gutter. Ito yan na yan. Tapos itong grounding natin, dapat naka-ground pa rin dito sa ating wire gutter. Tapos naka-connect pa rin siya, naka-ground pa rin siya sa ating bawat meter base, no? Papasok sa dyan, ito yan. So naka-ground pa rin siya dito sa ating meter base.
Pagkatapos ng meter base, dapat naka-ground pa rin siya dito sa ating load side na wire gutter. Then, bababa siya papunta dun sa ating grounding clamp, no? Dapat naka-ground siya sa lupa, no? Kailangan makabot siya sa earth ground. So, yun guys, sa ngayon, naikabit na natin yung ating 4 na meter base, line side gutter, load side gutter, pati breaker, pati yung ating MCB. So, mamaya, splice naman natin, gagamitan natin ng solderless connector, no? Importante guys, kapag mag-splice kayo nito, line side, dapat meron kayong solderless connector, no? Para hindi siya ma-reject ni Meralco at bukod doon, hindi siya mag-loose, no? Kasi kung splice mo lang yan, may possibility na mag-loose connection yan. So, line side yan, kaya napaka-importante yan. Dapat hindi yan mag-loose. Okay. So, yun guys, ito yung ating solderless connector, no? Na dapat ikabit natin dito sa ating para may connect natin yung supply nitong line side ng ating mga metro, no? Lapit mo ito. So yung ating solderless connector, dapat ipasok natin yung wire na ating kakabit. Yan. So once na ipasok na natin yung wire, pasok natin itong i-connect natin, patong lang natin dito, tapos iipitin siya nitong nut. Ayan. So ganyan na magiging connection natin guys. So hindi na siya kailangang i-splice, no? Mas matibay kasi ito. So minsan nire-reject ni Meralco kung splicing lang. So nire-require nila talaga solderless connector. Okay, adjustable. Okay. Bago na sa laro kami nakaraan dito. Ay, nag-harvest ng buko sila kapag nila. May kuha na nun nila. Sige.